Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Itong nasa ating screen ay si Byron Cristobal, si Banat Bay, at ito naman po si Harry Roque. Parehas po silang mga DDS. Sila po ay mga diehard Duterte supporter at talaga na mga ipaglalaban nila. Itong kanilang idol, si dati Pangulong Rodrigo Duterte, Sara Duterte, Baste Duterte, at etong si Pulong Duterte. So, talaga naman pong solid na solid ang kanilang pagsuporta dito po sa mga Duterte. Pero ngayon, medyo nagkakagulo sila. Alam niyo ba kung bakit? O dahil dito kay Amy Marcos. Kasi itong lately ay inendorso ni Sara Duterte si Amy Marcos bilang senator. So, iba ang pananaw ni Harry Roque, iba ang pananaw ni Byron Cristobal o ni Banat Bay. Kasi yung iba mga kababayan, ibang mga DDS, ay talaga naman pong galit na galit kay Amy Marcos. Hindi po sila naniniwala kay Amy Marcos. At mismong galing kay Sara Duterte, yung salitang mangga. Alam niyo ba kung sino yung tinutukoy ni Sara Duterte na mangga? O ang tinutukoy po niya ay etong si Amy Marcos. Kasi talaga na mga mangga eh. Talaga na mga sinasabi nila manggagamit. Unang-una, nung tumakbo si PBBM bilang presidente, kinuha niyang vice president si Sara Duterte. So, ang saang pagkakaintindi ng DDS, after nung magkagulo-gulo na, matapos yung kumbaga, naputol yung unit team, nasira yung unit team, nawasak, sinasabihan na si Amy Marcos na talagang itong babaeng ito ay manggagamit. So ngayon, dahil nga dun sa issue na yan, marami pong galit na DDS. Pero nagulat sila nung inendorso ni Sara Duterte si Amy Marcos. Kaya yung mga DDS, medyo nagkagulo-gulo na sila. Iba-iba na yung kanilang tawag dito, pananaw tungkol dito sa pagkaka-endorso. So ngayon, ito ang tanong. Iboboto ba ng mga DDS si Amy Marcos dahil sinuportahan siya, inendorso siya ni Sara Duterte? Ano yan? Para bang Iglesia ni Cristo yan na porke inendorso ng pamunuan ng iglesia, susunod na lahat ng mga miyembro ng kanilang samahan? Ganun ba yun? Ibig sabihin ba, nung tinaas si Sara Duterte yung kamay ni Amy Marcos, ibig sabihin ba nun, dapat iboto si Amy Marcos ng lahat ng mga DDS? Ayan po ang tanong. Kasi, ang tingin ko sa mga loyalista, dahil nga ito si Amy Marcos ay kumampi kay Sara Duterte, mukhang malabo na siyang makakuha ng boto sa mga loyalista. At kami sa pro-government, sigurado, hindi rin namin iboboto si Amy Marcos. So itong si Amy Marcos ngayon ay umaasa na lang sa boto ng mga DDS. Sa tingin ko, yung ibang kulay din yung mga pink, mga kakampink, yung yellow, mukhang sa tingin ko hindi talaga iboboto si Amy Marcos. So doon na lang siya umaasa sa mga DDS. Okay. Ang problema, hindi po solid. Meron pong mga mga iba't ibang reaksyon, iba't ibang pananaw itong mga DDS. Ito nga si Harry Roque, mga kababayan, no. Sabi niya, mangga, talagang sinabi niya na mangga Hindi porke, kumbaga, sabi niya, ito sabi niya, ito, Amy, ito mangga. Iboboto ka namin, hindi dahil gusto ka namin. Iboboto ka namin dahil inendorso ka ni Sara Duterte. Dahil lang kay Sara Duterte. Susunod lang kami kay Sara Duterte. Ayun yung sabi ni Harry Roque. Pakinggan natin, mga kababayan. Hoy, mangga, boboto ka lang namin dahil kay Inday Sara Duterte. Okay, yun. Hoy, mangga. Iboboto ka lang namin dahil sinabi ni Sara Duterte. Do not make the mistake na nabola mo kami na ibang klase ka, na iba ka sa iyong kapatid. Nag-iisa lang kayo. Ang mangga hindi po pwedeng magbunga ng santol. Yan. Basta sabi ni Harry Roque, kami, boboto ka namin dahil sabi ni Sara Duterte. Pero yun lang yun.
Hindi mo pwede sabihin na naloko mo kami o nabudol mo kami katulad ng una. So, yun yung sinasabi kasi itong mangga raw, hindi raw namumunga ng santol. So, galit siya kay Amy Marcos. Pero iboboto pa rin niya kasi sabi ni Sara Duterte. Ayan yung pananaw ni Harry Roque, mga kababayan, ha? Pero dahil nandyan si Inday Sara na humihingi ng tulong para sa iyo, susuporta kami, masama man ang aming mga loob. Nandyan na po tayo. Wala tayong magagawa. At uulitin ko po, may dahilan si Inday Sara kaya niya sinuportahan. Suportahan naman po natin ngayon si Inday Sara Duterte. Okay. Hindi, okay. Ano sa tingin niyo yung dahilan kaya sinuporta ni Sara Duterte si Amy? Siyempre, isa lang naman ang dahilan yan para hindi siya ma-impeach. The more senators na mahahawakan niya, ay the more the chances na hindi matuloy ang impeachment. Ay lang naman yun Di ba? Kung sa tingin ni Sara Duterte na medyo mas malakas si Amy kumpara dun sa ibang padapa senators na nasa ilalim na, kaya siguro inendorso. Kaso, marami nagalit sa kanya mga DDS. At isa si Harry Roque sa galit, pero boboto pa rin daw. Yung mga ayaw sa Marcos na boboto kay Mangga Amy, hindi po yan dahil naniniwala tayo kay Mangga Amy, yan po dahil naniniwala tayo kay Inday Sara Duterte. So yan mga kababayan, boboto nila si Amy, hindi dahil kay Amy Marcos, hindi nabudol sila ni Amy, kundi dahil kay Sara Duterte. Ngayon, basa lang tayo ng ilang mga comments dito at tingnan natin kung agree ba ang ilang mga DDS kay Harry Roque. Kasi si Harry Roque nagsasalita lamang para sa kanyang sarili. Na siya ay boboto pa rin niya si Amy kahit ayaw niya dahil lang kay Sara Duterte. Pero yung iba pang DDS, ano ba masasabi nila? Kahit mga kababayan, tingnan natin merong iba talaga na susunod. Ramdam ko galit mo, sir. Pero para kay VP Inday Sara Duterte, sige, support tayo. Sana nga lang po patunayan ni Madam Senator Amy na karapat-dapat siya sa pagtitiwala na ibinigay ni VP sa kanya. Okay. Meron naman dito, never again. Never again, never na. Takot na kami mabudol, Sir Harry. Maraming kumukontra. Sabi ko sa inyo, yung opinion ni Harry Roque, opinion niya yun. Susundin niya yung gusto niya. Pero maraming mga DDS ang ayaw talaga kay Amy Marcos. Sorry, attorney, never again to Mangga. Ayan sabi pa dito, grabe si VP Sara, sobrang bait talaga. Kahit tinatarantado na siya ng kapatid ni Amy, pinakisamahan pa din siya. Sana naman magpakatotoo si Amy na totoo ang layunin niya para yung tao maibalik ang tiwala sa kanya. Kundi lang kay Inday Sara, di na dapat pagkatiwalaan yan. Yun nga sinabi ko. Meron kasi purpose din. Bakit? Hindi lang naman hindi lang sobrang bait si Sara Duterte dahil niya inendorso niya dahil mabait si Sara. Hindi. Meron din siyang diyan, merong reason kung bakit. At ayun nga yung sinabi ko. Kasi si Amy Marcos, nandyan lang pwedeng pumasok pag talagang sinuportahan. At kapag nanalo si Amy, mabibilang siya sa senator na kokontra yan po sa impeachment. 'Di ba? So hindi mabait si Sara. Merong layunin niya, merong reason yan at may dahilan kung bakit niya inendorso si Amy Marcos. Ang dami rito, never again. Sir, never sa mga Marcos, hindi na kami magpapabudol, never again. So marami mga kababayan na mga DDS ang talagang hindi naniniwala kay Amy Marcos. Pero sabi ngayon ni Harry Roque, basta ako, Mangga, hindi mo pwede sabihin na naloko mo kami, nabudol mo kami, kaya ka namin iboboto, ay dahil kay Sara Duterte. Ayun yung pananaw niya. Ayun yung pananaw ni Banat Bay, guys. Ito naman yung pananaw ni Banat Bay. Magkaiba po. Ang pananaw ni Harry Roque at ni Banat Bay, para silang DDS, para silang supporter ni Duterte. Pero magkaiba po sila. Kaya sabi ko sa inyo, nagkakagulo na sila Dahil kay Amy Marcos Hindi kaya ito strategy ni Amy, no? Para mag-away-away yung mga DDS. Hindi kaya talagang sinadya niya yan para mawasak itong mga DDS. Magkahiwa-hiwala yung opinion, mag-away-away o dahil sa kanya. Ano kaya? Sa tingin niyo mga kababayan, hindi kaya plano yun? Marites lang naman ako. Nagtatanong lang naman ako.
Ito yung sinabi ni Banat Bay. Kasi kapag hindi ka raw bumoto kay Sara Duterte, ay kay Amy Marcos, anti-BP Sara ka na. Nagagalit yung ibang Duterte kasi gusto nila, sundin natin yung sabi ni BP Sara, iboto natin si Amy. Yung ayaw bumoto kay Amy, sinasabihan ngayon ng ibang mga DDS na, pagka hindi nyo binoto si Amy, anti-BP kayo. So, ganun yung nangyayari. Tingnan natin, pakinggan natin yung reaction ni Banat Bay. Anti-BP Sara Duterte na daw tayo ngayon dahil ayaw natin si Senator Amy Marcos. Di ba? Yan din ang sinabi niyo sa amin noong 2022. Kaming mga hindi ng Unity ay anti-Duterte na. Anong nangyari? Nagsisi kayo. Di ba? At ngayon ay sama-sama tayong pinaglalaban ng mga Duterte. Okay, para lang sa kaalaman ng lahat kaya sinabi na hindi siya sumama sa unity team si Banat Bay kasi ang sinuportahan ni Banat Bay bilang presidente ay si Isko Moreno. Ang VP niya si Sara Duterte. So, hindi sila sumunod, hindi nila sinuportahan yung unity team. Ang sinuportahan lang nila si Sara Duterte at sa pagiging presidente Isko Moreno ang kanilang sinuportahan. Para lang sa kaalaman ng iba. Bakit ngayon, sasabihan nyo na naman kami na kami ay anti-BP Sara Duterte porket ayaw lang namin yung inendorso niya. Yung kanyang pang-endorso ay isang personal na pang-endorso lamang. Maaring hindi ka sumunod o maaring sumunod ka. Nasa sayo na yan. Ang akin lang, dapat si Senator Amy ay bumangon sa sarili niyang pangalan. Hindi yung lagi na lang niyang ginagamit ang mga Duterte. Naalala niyo, sinabi ni BP Sara Duterte, mangga. At sino ang tinutukoy nating lahat? Si Senator Amy. Okay, so yan mga kababayan yung sinabi ni Banat Bay. Nagagalit din siya kay Amy kasi manggagamit nga daw Nangyari na dati, ngayon ito, uulitin na naman, magpapagamit na naman ito mga DDS. So yan mga kababayan, nagkakagulo na sila. Iba-iba na yung kanilang mga opinyon dahil dito kay Amy Marcos. Sakit talaga sa ulo to si Amy Marcos. Buti na lang nawala to sa alyansa. Kasi unang-una, nawalan sila ng sakit ng ulo. At ito naman si Amy, lumipat dito sa grupo ng mga Duterte. Ngayon, sumasakit naman ang ulo ng mga DDS dahil sa kanya. Kasi kilalang kilala na nila itong si Amy Marcos. Mangga nga ang tawag Diba? Siya pala yung mangga siya po yung mangga na lagi nilang binabanggit ni Sara Duterte. Diba? Natandaan nyo yung TikTok video? Yung meron siyang mangga? Sarap na. Itong mangga, masarap to sa bagoong. Sabi niya. So, pinapatamaan niya na noon si Amy Marcos. Tapos ngayon, eto. Nagkagulo sila. Si Harry Roque, iboboto si Amy kahit ayaw niya kay Amy Marcos dahil kay BP Sara Duterte. Eto naman si Banat Bay ay hindi mapipilit na iboto si Amy Marcos. Ngayon, nababansag ang anti-BP Sara daw kasi nga hindi sila sumusunod kay BP Sara Duterte. Ako tama naman ang sang-ayon ako kay Banat Bay. Bakit ko iboboto? Porque inendorso ni Sara Duterte at sumusuporta ako kay Sara Duterte. Boboto ko na agad yung kanyang iniendorso. Hindi, personal ni BP Sara yun kasi merong reason si Sara para i-endorse niya si Amy Marcos. Pero sa katulad ni Banat Bay na parang ako rin, ganun din ang pananaw ko Hindi ko pwedeng iboto yan porque inendorso mo. Lalong-lalo na, kilalang kilala na. Yang inendorso na yan, kung ano ang diskarte niyan. Kumbaga, naloko na kayo dati, yung sabi nila, nabudol na sila dati. Tapos ngayon, uulitin nyo na naman, magpapabudol na naman kayo. So, hindi naman kinokontra ni Banat Bay. Ang sinasabi lang ni Banat Bay, bahala kayo sa buhay ninyo. Sundin nyo kung ano yung gusto ninyo. Pero hindi to sa pilitan. Si Harry Roque, grabe yung pagka panatiko na ito sa mga Duterte, talagang susunod Siguro pag sinabi ni Sara Duterte na tumalon to dyan sa tulay, sa tingin ko tatalon to si Harry Roque. Ganon siya ka-panatiko dyan kay Sara Duterte. So, mga kababayan, abangan natin kung ano mangyayari kasi ngayon, nagkakagulo na sila. At ayun yung pinakatanong natin, iboboto ba ng mga DDS si Amy Marcos dahil lang
sa pagkaka-endorso ni Sara Duterte? O yan po yung tanong, malaking question mark. Kasi base dito sa mga kanilang mga kilalang mga taga-suporta ng DDS, magkakaiba na po ang kanilang mga pananaw. So mag-away-away na kayo hanggat gusto ninyo, basta kami, hindi namin iboboto si Amy Marcos. Kahit ako, pro-government ako, sumusuporta ako sa gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos, sasabihin ko po, hindi ko iboboto si Amy Marcos. Dahil ayaw po namin ng ganyan, namamangka sa iba't ibang ilog. Mahirap po yan. Mahirap po, kapatid mo. Yung kapatid mo nga natutulunggis mo. Ibang tao pa kaya? Oh. Tingnan ninyo, nagkagulo-gulo. Yung pumunta si Amy doon, nagkagulo-gulo sila. Bahala kayo sa buhay nyo. Magkagulo kayo hanggat gusto ninyo. Basta kami, basta ako pala, hindi ko boboto si Amy Marcos. Kahit pa sabihin mong Marcos yan. At kapatid ni Presidente Bongbong Marcos na sinusuportahan namin kasi kami po ay pro-government. Hindi po ako BBM vlogger, mga kababayan, liwanagin ko lang. Ako po ay pro-government. Kapag mali po ang ginagawa ng gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos, kinakailangan natin siyang kalampagin, paalalahanan. At kapag tama naman, palakpakan. Tapos may magsasabi diyan, ba't si Duterte lagi mong binibira? Wala naman ako nakikitang ginagawang tama . Sabi ko nga sa'yo, pag mali, pupunahin, pag tama, papalakpakan. Pag may tama naman, pinapalakpakan naman namin . Ang problema, wala akong nakikitang tama. Kasi para nga sa kanila, sa mga DDS, lahat ang ginagawa ng gobyerno, mali . O, di ba? So, ilang mga kababayan, abangan natin ang magiging update dito sa sitwasyon ng mga DDS na nagkakagulo-gulo na sila dahil po kay Amy Marcos. Pahamak talaga to si Mangga . No? So, abang po tayo sa iba pang mga balita. Dito lang po sa ating YouTube channel na Batang Maynila to H. Ingat po tayong lahat. God bless po.